Ipaliwanag lang po natin mga kaibigan, no? Itong video na to kasi, ini-splice po ng mga DD sheet. At kinukuha po nila yung part na, yung sinabi po ni Sara na stick to the plan. Pero mga kaibigan, tingnan nyo kung ano ito. Papaliwanag po natin ito para i-burn po natin yung mga DD sheet na nagkakalat po ng fake news na kesyo talagang pinagplanuhan daw talaga na ipahiya si VP Sara Duterte. Pero hindi po totoo. Pakinggan po natin, no? Huwag po tayong maniniwala agad-agad sa mga fake news. I will repeat what I said earlier. The subject matter, as defined by the chair of this hearing, is the 2025 budget. And yes, it is customary to examine the 2024 budget. But we are having a very, very close and very, even eloquent examination of the 2022 budget, or 23 budget, for which we have already taken action by removing the confidential funds of the Vice President in the 2024 budget. So I submit again, Madam Chair, that this is not, I mean, if we're talking about oversight, yes, there is oversight of any House committee, but not during the budget hearing of a specific year's budget. So there is a Committee on Public Accountability chaired by Congressman Paduano. So all of those are all venues within the House, not to mention the issue, the legal issue of what is already being discussed in the Supreme Court. So I raise the continuing point of order, Madam Chair, on all of the questions regarding the 2023 budget. No, putulin muna natin at komentuhan saglit. Dito mga kaibigan, tinatry po na iligtas, no, ni PGMA etong si Sara, no? Tinatry niyang iligtas, sinasabi niya na ay nagawa na natin yan eh. Nagkaroon na ng hearing noon, kaya nga tinanggal nga natin yung confidential funds sa kanyang 2024 budget. Pero mga kaibigan, pakinggan po natin ang sinasabi po ni Congresswoman Stella Kimbo. Please rule on the point of order. Meron pang isang kaalyado, yung lalaki kaalyado yan ng mga Duterte. The chair is speaking. I would like to request members as well to respect Yes, Chair. So the rules. The rule says if a point of order is raised, the chair will have to rule on the point of order. Yes, and the point of order is not to discuss previous years. At kasasabi lang po natin, kaya nga gusto ko pong magsalita. Kanina po, sinabi ko na. Pansin ko lang mga guys, no, yung mga kaalyado ng mga Duterte at ang mga kaalyado nila, masyadong hot-tempered, no? Parang grabe, mga hot-tempered, parang mga walang control sa sarili, no? So ituloy natin. Naliwanag ko na po na ang previous years ay Pakinggan niyo, po. Sinabi ko na po kanina na nung huling plenary debates, pinag-usapan po itong 125 million confidential funds. Inutusan po natin ang COA na gawin ng audit, tapusin ng mid-November. Tama, di ba? Inutusan namin kayo na tapusin nyo na ng mabilis, November 2023, tapusin nyo na. Pero since then, hindi pa natin naririnig kung ano ang naging resulta nun. Umaksyon na tayo without even hearing from the COA what the findings were. Ang naging aksyon natin, tinanggal natin from the civilian agencies. I think it is important for us to know once and for all what happened because that will guide us for moving forward. Kasi mali ba natin na mali pala naging aksyon natin. Yun ay piniliwanag ko na. And on the basis of that, I ruled that we stick to our plan and nakasulat po yan sa lahat ng liham natin, sa lahat ng ahensya, hindi lang naman po sa Office of the Vice President. At kung nakikinig po kayo kanina, binasa ko po yung item number 3, which says comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. Lahat po ng mga ahensya, sinabihan po natin, nakasama po ang item na to sa pagkikilatis po ng proposed budget for 2025. So with that, let us now proceed to our next interpolator. Mga kaibigan, no? Kita nyo, no? So, dito mga guys, sa tingin ko, baka hindi lang naintindihan ng Vice Presidente yung nilalaman ng letter. Malinaw na malinaw, mga kaibigan, no? Unang-una sa lahat, dito po sa sinasabi ni PGMA na nagkaroon na daw ng hearing, no? Nagkaroon na ng hearing, na-discuss na daw yan, at nagawa na daw ng resolution, kaya nga daw tinanggal, no? Yung CF ni Sara Duterte. Pero mga kaibigan, malinaw na malinaw, yung mga nanonood po ng hearing noon at nakapag nasubaybayan, alam natin na hindi po talaga nasagot. Wala pong malinaw na resolution, wala pong malinaw na kung ano ba talaga ang nangyari.
Kaya mga kaibigan, ang Kongreso, gumawa na lang sila ng isang desisyon na tanggalin na lang yung mga confidential funds sa mga ahensya na walang kinalaman sa seguridad, no? At nire-align po yan sa yung budget sa West Philippine Sea, sa Coast Guard. So, doon na po tayo mga guys, no? So, ngayon na 2025 budget hearing, kailangan na malaman ito ng Kongreso, kailangan masagot ito ng Office of the Vice President kasi tama nga naman si Congresswoman Stella Kimbo na ito yung mag-guide sa kanila kung ano ba ang dapat nilang gawin. Kasi mga kaibigan, hindi naman siguro tama na ganun-ganun na lang ang 125 million na ginastos sa 11 days. Ganun-ganun na lang na hindi natin malalaman kung saan ba nilagay. Walang accountability. Ganun na lang ba? Mga kaibigan, hindi po yun barya. Pera po yun ng taong bayan. Galing po yun sa buwis natin. So, mga kaibigan, siguro deserve naman ng taong bayan na talagang malaman natin ito. At itong Kongreso, mga kaibigan, ito yung perfect venue. Sila po talaga ang dapat na makaalam kung ano ang nangyari diyan. Nang sa ganun ay makapag-move on sila doon sa kanilang desisyon kung magkano at kung dapat bang i-grant yung hinihingi na budget ng Office of the Vice President. So hindi po tama yung sinasabi ni GMA na meron naman tayong meron naman tayo dito sa House, no, na nagtatackle ng mga ganyang issue ng accountability. Hindi po kasi nandoon na kayo sa budget hearing na supposed to be dapat malaman talaga ng mga kongresista nandyan. Ongoing po yung budget hearing at kayo din po yung makakapag-desisyon dyan kung tama ba o dapat bang i-grant yung hinihinging budget ng OBP. So ngayon po mga kaibigan, siguro hindi naintindihan ng Office of the Vice President yung sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo na inilagay po sa lahat po ng sulat, ang nilagay po dito stick to the plan. Ito po yung pinapakalat ng mga DD sheet at sinasabi po ni Sara na pinagplanuhan na nga daw po siya na i-humiliate, sinasabi ng mga DD sheet, So stick to the plan. Ano yung plan na yun mga kaibigan? Ito mga kaibigan, Representative Kimbo mentioned about the item number 3, comparative budget ng 2023, 2024, para nang sa ganon ay malaman kung paano ba sila magde-decide ngayon. So, ibig po sabihin, comparative. Sinabi naman pala sa letter Sinabi naman pala sa letter na eto, kasama yung item number 3. No? Malinaw na malinaw mga kaibigan. I-play ulit natin para mapakinggan natin. Malinaw po dito Kaya nakakapagtaka na si Sara, hindi siya sumasagot. Bakit ganun yung sagot niya? Iisa lang ang sagot niya mga guys At yung sagot niya, inulit po niya ng 27 times. Tuwing may nagtatanong sa kanya, yun lang po ang sagot niya. Nag-iisa lang. At very ironic na iisa nga lang ang sagot niya. Binabasa pa niya sa cellphone. Hindi ba niya ma-memorize yun? Grabe napaka-poor naman ng kanyang memorization skill, Napaka-poor. Hindi ba siya OMG, lawyer ba yan? 'Di ba? Ang pagkakaalam ko sa lawyer, magaling sa memorization. Bakit patuloy at paulit-ulit niyang binabasa yung kanyang sagot? Sa Supreme Court na daw yung kaso, 4 na kaso daw. So, sumasagot daw sila tungkol dun sa confidential funds, etc. etc. Ang sinasabi naman ng GMA, yun nga, nasa Supreme Court na daw, dapat daw hindi na pag-usapan. Meron naman daw committee para sa accountability para i-question mga bagay na yan. At wag daw pag-uusapan sa budget hearing. Pero mali po sila doon. Kasi yung madalas na sinasabi ni Sara na nasa Supreme Court na, hello, matagal pa yan. Matagal pa ang decision yan. Kasi syempre, nasa Supreme Court pa yan didinggin pa yan. So, ibig ba sabihin, hanggat aantayin pa ng Kongreso na mailabas yung kung ano ba yung naging resulta doon para makapaglabas ng budget, di ba? Ganun ba? Hindi naman kailangang antayin yun Doon pa lang sa pagdinig pa lang ng budget hearing, dapat masagot na ito ng Office of the President para makapag-decide na agad ang Kongreso. Kasi maaantala po talaga yung budget hearing, Kaya nga, na-defer nga mga kaibigan at ito nga na-move sa September 10, yung pangalawang hearing sa Office of the Vice President. At yung sinasabi naman ni Gloria, mga kaibigan, ganun din na nasa Supreme Court na nga daw. Pareho sila ng script na nasa Supreme Court na nga daw. So, leave it behind na lang at dapat doon na lang yan dinggin sa komite ng mga tungkol sa accountability. At wag
wag na daw sa budget hearing. Pero mali nga yun, katulad ng sinabi ko kanina, no? Kasi stick to the plan nga ang sinasabi ni Representative Kimbo na meron po siyang sinasabi dito na item number 3 at pakinggan po natin dito mga kaibigan kasi importante po ito, no? Para po doon sa mga kapag meron pong mga didishit na magpapakalat ng fake news na kesyo di ba yung ini-splice nila yung video ang pinapalabas nila stick to the plan, yun lang kasi yun yung sinasabi ni Duterte, ni Sara, yun lang yata ang naintindihan ni Sara, hindi niya naintindihan yung buong thought nung sinasabi ni Representative Kimbo. So pakinggan po natin. Kaya nga gusto ko pong magsalita. Kanina po, sinabi ko na, pinaliwanag ko na po na ang previous years ay napaka-importante po. Sinabi ko na po kanina na nung huling plenary debates, pinag-usapan po itong 125 million confidential funds. Inutusan po natin ang COA na gawin ng audit, tapusin ng mid-November. Tama, di ba? Inutusan namin kayo na tapusin nyo na ng mabilis, November 2023 tapusin nyo na. Pero since then, hindi pa natin naririnig kung ano ang naging resulta nun. Oo. So na tayo with Walang result. hearing from the COA, what the findings were, ang naging aksyon natin, tinanggal natin from the civilian agencies. I think it is important for us to know once and for all what happened because that will guide us for moving forward. Kasi mali ba natin na mali pala naging aksyon natin. Yun ay piniliwanag ko na. And on the basis of that, I ruled that we stick to our plan. Oh, yun. And nakasulat po yan sa lahat ng liham natin, sa lahat ng ahensya. Hindi lang naman po sa Office of the Vice President. At kung nakikinig po kayo kanina, So kita nyo we stick to our plan at nakasulat yan sa lahat ng liham na ipinamigay nila sa bawat ahensya ng gobyerno na iimbitahin sa budget hearing. Hindi lang naman daw sa Office of the Vice President. So ibig sabihin, maaring hindi lang naintindihan ng Office of the Vice President or ni Sara Duterte kung ano ang ibig sabihin ng item number 3. So pakinggan po natin, tuloy natin. binasa ko po yung item number 3 which says comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. Lahat po ng mga ahensya, sinabihan po natin na kasama po ang item na to sa pagkikilatis po ng proposed budget for 2025. So with that, let us now proceed to our next interpolator. O diba? Malinaw na malinaw mga kababayan. Sobrang linaw pa. Sa sikat ng araw, sobrang linaw sa crystal ball ni Harrieta. Diba? Isinama. Item number 3. Isinama, mga kaibigan. At kanina din po, mga kaibigan, doon po sa budget hearing, ay binasa din po ni Congresswoman Stella Kimbo yung item number 3. Ibig sabihin, kinukumpara po, kailangan ikumpara yung mga previous years para makapag-decide kung ano ba ang gagawin nila sa 2025 budget ng OBP. At para sa akin, mga kaibigan, dapat lang talaga ito dahil gano'n naman po talaga ang practice ng Kongreso. Di ba? Guys, kayo ba nagpaplano kayo? Yung mga nasa management department, di ba? Nagpaplano tayo kung ano yung gagawin for the next year. At kapag nagpaplano tayo, mga kaibigan, binabalikan natin yung previous year para nalalaman natin, uy, ano ba, may accomplishment ba tayo dito sa previous year? Meron ba tayong dapat na baguhin? Meron ba tayong dapat i-improve o dapat i-maintain? Kasi mga kaibigan, hindi ka makakapagplano para sa iyong future kung hindi mo nababalikan ng kahit silip, no? Yung iyong nakaraan. Kasi kailangan mong ikumpara yan . Diba? May kasabihan nga tayo, wag mong ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao, kundi ikumpara mo ang iyong sarili sa iyong mga nakalipas. Ikumpara mo sarili mo. Ano ba ako noon? Ay, ganito ako noon. Dapat ngayon, mas better na. Tapos, dapat in the future, mas na talaga, the best na. No? Ganun po, no? Kinukumpara po natin ang ating buhay. Kung ako noon, ganito ako, ay dapat in the future, ganito na ako. Yun po, yun mga kaibigan. Pinakamadaling example, no? So, kaya po kailangan pong ikumpara. Comparative po, item number 3, ang sinasabi po ni Congresswoman Stella Kimbo. Item number 3, comparative budget allocations, mga kaibigan, no? And expenditures. So, yun po mga kaibigan, no? Kailangan po talaga ito para makapag-move on po sila at para makapag-decide po sila.
Guys, patuloy na sinasabi ni Sara Duterte, nasa Korte Suprema na, nasa Supreme Court na. Hello? Sa Supreme Court ka ba humihingi ng budget? Kasi kung yan ang i-stick mo, yan ang i-insist mo na andyan na sa Supreme Court kaya ayaw mo sumagot, well, doon, pumunta ka doon sa Supreme Court at doon ka humingi ng budget. Diba? Hindi nag-iisip. Parang nakakapagtaka, no? Lawyer ba talaga yan? Ngayon mo mako-question yung kanyang credential kung lawyer ba talaga siya, 'di ba? Peace.